Ang kwento ay nagsisimula kay Lila, isang batang babae na nagtatrabaho bilang isang English teacher. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang karahasan sa kamay ng kanyang asawa. Nang marating niya ang sukdulan ng kanyang pagtitiis, napagpasyahan niyang hiwalayan ito. Gayunpaman, kahit na iniwan na niya ang kanyang nakaraan, patuloy siyang nakipaglaban sa matinding emosyonal na sakit at kalungkutan. Sa paghahanap ng bagong simula, lumipat siya sa isang bagong lungsod at nakahanap ng trabaho bilang guro sa isang lokal na high school. Sa kanyang unang araw sa paaralan, ipinakilala siya ng prinsipal sa guro ng kasaysayan na naatasang ipakita sa kanya ang paligid ng mga silid-aralan. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nakilala natin si Jason, isang 19 na taong gulang na binata na nakatira kasama ang kanyang pamilya kabilang dito ang kanyang mga magulang, isang nakababatang kapatid na babae, at isang nakatatandang kapatid na lalaki. Galing sa isang pamilyang nasa middle class na nahihirapang mapagtagpi-tagpi ang pang-araw-araw na gastos, napilitan ang kanyang nakatatandang kapatid na magbenta ng gamot upang kumita ng pera. Kalaunan, nahuli ito at nakulong. Dahil dito, determinado ang kanilang mga magulang na hindi matulad si Jason sa kanyang kapatid. Pinilit nilang ituon niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi interesado si Jason sa pag-aaral at itinuturing itong pabigat. Sa kabila ng kanyang mahinang pagganap sa klase, umaasa pa rin ang kanyang mga magulang na magbabago siya. Napag-alaman na dati na siyang na-expel sa iba't ibang paaralan, at ngayon, tulad ng kanyang kapatid, nagsimula na rin siyang magbenta ng ipinagbabawal na betchin upang mabilis na kumita ng pera. Ang pangunahing layunin niya ay kumita ng sapat upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid at bigyan ito ng mga oportunidad na hindi niya natanggap. Sa paaralan, nagtuturo si Lila sa kanyang klase. Habang si Jason, na isa sa kanyang mga estudyante, ay nakaupo sa pinakahuling hanay, sinusubukang umiwas sa atensyon. Kadalasan, mas inuubos niya ang kanyang oras sa labas ng klase, nakikihalubilo sa mga kaibigan sa mga delikadong gawain tulad ng paggamit ng betchin at pakikipag-away sa lansangan. Isang araw, habang mag-isa si Lila sa silid-aralan, lumapit sa kanya si Andrew, ang guro sa physical education. Pinuri nito ang kakaiba at epektibong paraan ng kanyang pagtuturo. Ngumiti si Lila bilang tugon, at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap, simula ng kanilang pagkakakilala. Kinagabihan, tinawagan ni Lila ang kanyang ina upang makahanap ng kaunting aliw sa kanilang pag-uusap. Ngunit habang nagkukwento, bumuhos ang kanyang emosyon, at hindi na niya napigil ang lumuha. Sa kabila ng kanyang bagong buhay sa ibang lungsod, patuloy siyang nakaramdam ng matinding kalungkutan. Kinabukasan, matapos ang klase, lumapit si Jason kay Lila at mahina niyang inamin na kailangan niya ng tulong sa exam. Nang tanungin siya tungkol sa topic, sinabi niyang kailangan niyang magsulat tungkol sa kanyang sarili ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Napansin ni Lila ang kanyang pag-aalinlangan at tiniyak sa kanya na maaari siyang magbahagi ng kahit ano, at mananatili itong lihim. Gayunpaman, hindi pa handang mag-open si Jason, kaya umalis siya nang hindi na nagsabi pa. Dahil sa kanyang pag-aalala, sinundan ni Lila si Jason, ngunit bago pa niya ito muling makausap, lumapit sa kanya ang guro ng history at walang pakundangang sinabi na ang mga estudyanteng tulad ni Jason ay wala ng pag-asa. Tumutol si Lila at mariing sinabing, para sa akin, lahat ng estudyante ay may pantay na pagkakataon. Kinabukasan, habang ni-review ang mga record ng kanyang mga estudyante, natuklasan niya ang file ni Jason at nalaman na siya ay isang bagong lipat na may mahinang academic sa history subject. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Buo ang kanyang desisyon na tulungan si Jason at akayin siya patungo sa mas mabuting landas. Sa klase, ipinakita ng mga estudyante ang kanilang mga isinulat na tula. Nang dumating ang pagkakataon ni Jason, dahan-dahan siyang tumayo, halatang kinakabahan. Sinimulan niyang basahin ang kanyang tula, puno ng emosyon, at nagpapahayag ng malalim na sakit. Nakinig si Lila ng mabuti, nadala sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya si Jason at pinuri ang kanyang tula, sinabing napakahusay ng kanyang pagsusulat. Hinimok niya itong ipagpatuloy ang pagsisikap sa kanyang pag-aaral, tiniyak sa kanya na may malaking potensyal siya. Sa unang pagkakataon, napangiti si Jason, hindi pa niya naranasan ang ganitong pagpapahalaga mula sa iba. Kinabukasan, habang nasa paaralan, muling lumapit kay Lila si Andrew, ang physical education teacher. Inimbitahan niya itong sumama sa kanya sa isang pub kinagabihan. Nais mag-relax ni Lila, kaya pumayag siya. Nang gabing iyon, nag-enjoy sila ni Andrew sa ilang inumin at nagsayaw. Ngunit hindi niya alam, nasa parehong pub din si Jason kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinanood ni Jason si Lila habang nag-e-enjoy, nakangiti habang nakikita niyang masaya ito.
Ang pagsasayaw ni Lila ay nagbigay sa kanya ng pagnanais na sumayaw rin, ngunit nanatili siyang nasa gilid, hindi lumalapit. Matapos ang ilang sandali, umalis na si Lila sa pub at umuwi. Kinabukasan, napansin niyang hindi pumapasok sa klase si Jason at pagala-gala lang sa labas ng paaralan. Hindi sang-ayon sa kanyang pag-uugali, hinarap niya ito nang bumalik sa klase. Dinala niya ito sa isang tabi at mahigpit na sinabihan, "Huwag ka nang mag-cutting sa klase." Pagkatapos nagalok siya ng isang bagay, isang dagdag na 30 minutong sesyon pagkatapos ng klase upang matulungan siya sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang gulat, pumayag si Jason. Simula noon, sinimulang turuan ni Lila si Jason. Pagkatapos ng klase, ngunit sa halip na ito ng atensyon sa aralin, madalas na napapatingin si Jason kay Lila. Unti-unti, ang paghanga niya ay lumalim at nauwi sa tunay na damdamin. Gayunpaman, hindi namamalayan ni Lila ang unti-unting pagkahulog ng binata sa kanya. Kinagabihan, mag-isa si Lila sa kanyang apartment, nakakaramdam ng matinding lungkot. Nais niyang may isang taong tunay na makakaintindi at makakaugnay sa kanya. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nagulat siya nang makita si Jason, may pasa sa mukha, duguan ng ilong, gusot ang damit, at halatang bagong galing sa away. Nag-aalalang pinapasok siya agad ni Lila. Sinubukan siyang kalmayan ni Jason at sinabing, "Hindi ako pwedeng umuwi ng ganito. Kailangan ko lang maglinis, tapos aalis na ako." Ngunit hindi mapigilan ni Lila ang pag-aalala at tinanong kung ano ang nangyari. Iwinaksi lang ito ni Jason, sinabing maliit lang na gulo. Matapos maglinis ng sarili, tumayo na siyang paalis. Bago siya makalabas, napansin ni Lila na malakas ang ulan sa labas. Kaya inalok niyang ihatid si Jason pauwi gamit ang kanyang sasakyan. Pumayag ang binata, at magkasama silang umalis. Habang nasa biyahe, sinubukang magsimula ng usapan ni Lila at tinanong si Jason tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit iniwasan ito ng binata, malinaw na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali, hiniling ni Jason na ihinto ang sasakyan at inalalayan si Lila patungo sa isang magandang tanawin kung saan matatanaw ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod. Habang pinagmamasdan ang tanawin, biglang sinabi ni Jason, "Nakita kitang sumasayaw sa pub. Turuan mo akong sumayaw." Napatawa si Lila ngunit sa huli, pumayag din siya. Sinimulan nilang sumayaw, ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalapit si Jason, marahang hinahawakan si Lila gamit ang sayaw bilang dahilan. Nang mapansin ito, mabilis na lumayo si Lila. Matigas niyang sinabi, "Mali ito. Ako ang guru mo, at hindi natin dapat tawirin ang linyang ito. Hindi ito dapat maulit." Tumango si Jason, ngunit sa kaloob-looban niya, ayaw niyang itigil ang kanilang oras na magkasama. Samantalang si Lila, kahit na nagugustuhan ang presensya ng binata, pilit niya itong itinatanggi sa sarili. Nang walang ibang sinabi, inihatid niya si Jason pauwi at agad na umalis. Kinabukasan, natuklasan ng ina ni Jason ang resulta ng kanyang pagsusulit at laking gulat niya nang makita ang malaking pagbuti ng mga marka nito. Masaya niyang tinanong ang anak kung paano niya nagawang galingan. Ngumiti si Jason at sumagot, "Dahil sa bago kong guro. Tinulungan niya ako." Napahanga ang ina at sinabing, "Sisiguraduhin kong pasasalamatan ko siya sa susunod na PTA meeting." Samantala, habang mag-isa sa kanyang kwarto, hindi mapigilan ni Jason ang sarili at sinimulang silipin ang mga larawan ni Lila sa social media. Ang dati niyang paghanga ay lumalim na sa mas matinding damdamin. Kinagabihan, bumalik si Lila sa parehong pub kasama si Andrew. Coincidentally, naroon din si Jason kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit buong oras, nakatuon lang ang tingin niya kay Lila. Habang kumakain, tinanong ni Andrew si Lila tungkol sa kanyang nakaraan, partikular na sa kanyang dating asawa at kung bakit sila naghiwalay. Hindi naging komportable si Lila sa usapan, kaya nagpaalam siyang pupunta sa banyo. Nakita ito ni Jason at agad siyang sinundan. Paglabas ni Lila sa banyo, bigla siyang hinawakan ni Jason sa palso at hinayla papunta sa isang matinding halik. Sa isang saglit, nadala si Lila at gumanti ng halik. Isang bahagi ng kanyang sarili ang hindi maitangging may nararamdaman din siya para kay Jason. Ngunit nang magbalik ang kanyang katinoan, bigla siyang umatras at napagtanto ang pagkakamali. Gulat at nanginginig, mabilis siyang lumayo, bumalik kay Andrew, at nagdahilan na may sakit ang kanyang ina kaya kailangan na niyang umalis. Agad siyang nagmadaling lumabas, ngunit sinundan siya ni Jason. Napansin ito ni Andrew, at napagtantong may kakaiba sa kilos ni Jason. Nang gabing iyon, lumitaw si Jason sa labas ng bahay ni Lila. Ayaw sana siyang papasukin ni Lila at inutusan siyang umalis, ngunit nagmakaawa si Jason. "Gusto ko lang makausap ka. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari." Sa una, nag-alinlangan si Lila, ngunit sa huli, binuksan niya ang pinto.
Ginamit ito ni Jason bilang pagkakataon upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Mahal kita, buong tapang niyang sinabi ito. Ngunit nagsinungaling si Lila, sinasabing wala siyang nararamdaman para sa kanya. Hindi naniwala si Jason. Kung ayaw mo sa akin, bakit mo ako hinalikan nung gabing iyon? Tanong niya. Isa iyong pagkakamali, sagot ni Lila. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jason at muli siyang hinalikan. Sa pagkakataong ito, hindi na lumaban si Lila. Hindi na niya maitago ang nararamdaman, at tuluyang nagpaubaya sa damdamin nilang dalawa. Nauwi ito sa isang matinding pagpapalakpakan, kahit na alam nilang may malaking agwat sa edad nila. Doon napagtanto ni Lila na nahulog na siya kay Jason. Gayunpaman, binalaan niya ito. Walang dapat makaalam tungkol sa atin, mariin niyang sabi. Pumayag si Jason ngunit natawan ng ipilit ni Lila na hindi na ito dapat maulit. Kinabukasan, bumisita si Jason sa kanyang mga supplier, ipinagpapatuloy ang kanyang koneksyon sa kanila. Samantala, sa paaralan, nilapitan ni Nancy si Lila at inamin ang nararamdaman niya para kay Andrew. Hiniling niya kay Lila na lumayo rito. Sa isang dagdag na klase, sinubukang muling halikan ni Jason si Lila, ngunit agad siyang pinigilan nito. Hindi tayo pwedeng maging ganito sa publiko. Wala dapat makaalam, paalala ni Lila. Respeto ni Jason ang kagustuhan niya, ngunit may pabirong sinabi, ipikit mo ang mga mata mo. Nang gawin ito ni Lila, isinabit ni Jason ang isang kwinta sa kanyang leeg bilang regalo. Napangiti si Lila, tinamaan sa simpleng kilos ng binata. Kinagabihan, kinausap ni Lila ang kanyang ina sa telepono at inamin na may nararamdaman siya para sa isang mas batang lalaki. Pinayuhan siya ng kanyang ina, magpakasal ka sa taong tunay na magpapaligaya sa iyo. Kinabukasan, nagtungo sina Lila at Jason sa isang lihim na pamamasyal sa tabi ng isang payapang lawa. Masaya silang nagkasama, nagtatawanan, at kumuha pa si Jason ng mga larawan nila gamit ang kanyang telepono. Sa gitna ng kanilang kasayahan, sa wakas ay tinanong ni Jason, bakit ka lumipat sa lungsod na ito? Nag-alinlangan si Lila ngunit sa huli, ibinahagi niya ang kanyang nakaraan. Sinabi niyang nagdusa siya sa isang mapang-abusong kasal, at matapos ang maraming taon ng pagtitiis, naglakas loob siyang hiwalayan ng asawa at magsimula muli. Napuno ng lungkot si Jason para sa kanya. Hindi kita sasaktan kailanman, pangako niya. Di nagtagal, habang naliligo si Jason sa kanilang bahay, palihim na sinilip ng kanyang ina ang kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mga larawang magkasama sila ni Lila, masyadong malapit para sa isang guro at estudyante. Kinabukasan, sa meeting ng mga magulang at guro, nilapitan ni Lila si Andrew upang humingi ng isang file. Habang iniaabot ito, ngumiti si Andrew at sinabing, magkakaibigan tayo, hindi ba? Nang gabing iyon, dumalaw ang ina ni Jason sa paaralan upang kausapin si Lila. Sinubukan ni Lila na ipaliwanag kung paano bumuti si Jason sa kanyang pag-aaral, ngunit, biglang nagalit ang ina nito. Inenroll ko ang anak ko rito para mag-focus sa pag-aaral, hindi para magwaldas ng oras kasama ang mga girong katulad mo. Mariing sabi ng ginang, lumayo ka sa anak ko. Mabilis itong umalis, iniwang gulat si Lila. Napansin ng prinsipal ang tensyon at lumapit kay Lila. Ano ang nangyari? Tanong nito. Ngumiti si Lila at sinabing, nagmadali lang siyang umalis. Ngunit mula sa malayo, lihim na pinagmamasdan ni Nancy ang eksena. Unti-unti na niyang pinagdugtong-dugtong ang mga nangyayari at nagsimulang maghinala na may namamagitan kina Lila at Jason. Pag-uwi, hinarap ng ina si Jason. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari sa inyo ng guru mo? Hindi nagatubili si Jason at sinabing, mahal ko siya. Nagdilim ang mukha ng kanyang ina. Dapat mong tapusin ito ngayon din. Naniniwala siyang bani-brainwash ni Lila ang anak niya. Ngunit mariing tumutol si Jason. Hindi mo naiintindihan, ma'am. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, at sa huli, galit na lumabas si Jason ng bahay. Samantala, kinausap naman ni Lila ang kanyang ina at sa wakas, inamin ang buong katotohanan, ang lalaking binabanggit niya ay isa niyang estudyante. Nagimbal ang ina niya, mali ito, dapat mong tapusin ito agad. Sa mga sandaling iyon, dumating si Jason sa bahay ni Lila. Ngunit imbes na salubungin siya, galit siyang hinarap nito. Paano nalaman ng nanay mo ang tungkol sa atin? Sinabi ko sa'yo na walang dapat makaalam. Sigaw niya. Nagulantang si Jason. Ngayon ko lang din nalaman. Wala akong sinabi. Nanginginig si Lila. Umalis ka na, Jason. Kapag may nakahuli sa atin, matatanggal ako sa trabaho. Ilang oras matapos siyang palayasin, bumalik si Jason, may dalang bulaklak. Napabuntong hininga si Lila nang makita siya sa may pintuan. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli, pinatawad niya ito. Nang gabing iyon, muling naganap ang isang matinding palakpakan sa pagitan nila. Kinabukasan,
Habang magkasamang nakaupo, binuksan ni Jason ang isang hindi may iwasang katotohanan. Mauuna o mahuhuli, malalaman din ng iba, aniya. Tumango si Lila, may halong pag-aalala sa mukha. Kailangan nating gumawa ng paraan bago pa lumala ang sitwasyon. May naipon akong pera, sabi ni Jason. Pwede tayong umalis at magsimulang muli sa ibang lugar. Ngunit umiling si Lila. Hindi solusyon ang pagtakas. Kinagabihan, nakita ni Andrew sina Jason at Lila na magkahawak kamay sa paaralan. Napuno ng galit ang kanyang mukha nang mapagtanto niya ang totoo. Pagkalipas ng ilang oras, habang nag-overtime si Lila sa paaralan, sinamantala ni Andrew ang pagkakataon. Sinunggaban niya ito at tinangkang palakpakan. Nangangatog at tuliro, umuwi si Lila, paulit-ulit na binabalikan ang nangyari. Hindi niya inakalang magagawa iyon ni Andrew. Dumating si Jason at napansin ang takot sa kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi na napigilan ni Lila ang sarili at ibinunyag ang lahat. Agad na nanigas ang kamao ni Jason. Kailangan mong magsumbong sa pulis. Ngunit umiling si Lila. Binigyan niya ako ng babala, kapag nagsumbong ako, ipapakalat niya ang tungkol sa atin. Kinabukasan, hindi na napigil ni Jason ang galit. Nang makita niya si Andrew, agad niya itong sinugod at sinaktan. Dumating ang mga pulis at inaresto siya. Sa presinto, pinalaya siya ng kanyang ina, ngunit nang makita si Lila, galit siyang lumapit. Layuan mo ang anak ko, malamig niyang sabi bago lumakad palayo kasama si Jason. Sa paaralan, iniisip ni Lila kung paano nauwi ang lahat sa ganito. Ngunit ng gabing iyon, hinarap niya si Andrew. Lahat ng ginawa mo sa akin, nahuli sa security camera ng paaralan, banta niya. Kapag hindi mo inatras ang reklamo laban kay Jason, ipapakulong kita. Sa takot, pumayag si Andrew. Kinabukasan, dumating si Jason sa bahay ni Lila, puno ng pag-asa. Ngunit malungkot siyang tinignan ni Lila. Aalis na ako sa lungsod na ito, mahina niyang sabi. Pero bakit? Tanong ni Jason. Dahil alam ko nang mali ang relasyon natin. Huwag naman please, pakiusap ni Jason, nanginginig ang boses. Ngunit nanatili si Lila sa kanyang desisyon. Sa huli, iniwan niya ang lungsod, at si Jason, habang umiiyak ito sa bisig ng kanyang ina. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood.